Paano malalaman kung okay pa ang battery ng sasakyan? Good day, Kamaster! Welcome sa BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ko ng tips, ideas, and tutorial patungkol dito sa car battery. So, meron tayong battery dito na Motolite Enduro. Ayan po. Ayan. Motolite Enduro. Ang size sa battery nito ay 3SM, 70 ampere hour, 12 volt, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan na tutubigan or babantuan kasi ang battery na ito ay nakadesign sa disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. So itong battery na ito ay battery ng ating customer. Ngayon, binigay daw ito sa kanyang amo, sa kanyang boss. Kasi pinaglumaan na ito. Ito ay lumang battery na ito. So ngayon, dinala sa akin, ipapacheck sa akin kung goods pa ba raw, kung okay pa. Kasi kung okay pa, ipapacharge niya. Kung hindi naman, di ibibinta na lang to sa akin. Ito yung ating aalamin ngayon. So, gusto ko i-share sa inyo kung paano nga ba natin malalaman na okay pa ang ating battery. So, unang-una na gagawin, basically, gumamit tayo ng battery tester. Ito. Ang gagamitin ko ay ito ng battery analyzer para makikita na rin natin yung kanyang tinatawag na CCA, yung cold cranking amps or cold cranking amperes, yung bugso baga ng battery, kuryente ng battery na manggagaling dito papunta sa sasakyan na dapat mataas at malakas para nang sa ganon pag paikot ng start sa sasakyan, starting, mapaikot, maandar agad. So yun. So testing natin ito sa positive at sa negative. Ayan. So as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.07 volt ang reading sa voltahe ng battery nito. So hindi siya gaanong lubat. Actual may konti pa siyang karga, pero hindi na po yan sapat. Kailangan na po niya na i-charge sa battery charger. So maliwanag po ang aking pagkasabi, ha. So next na ating gagawin, kung mapapansin nyo itong kanyang sticker na nasa ibabaw, may butas yan, 6 na butas, 6 din na takip. So bubuksan natin yan. Imo-monitor natin yung kanyang tinatawag na specific gravity. Yan. So buksan natin. Counterclockwise lamang po ang pagbukas nito. So ayan, bukas na lahat. So susukatin na natin gamit itong ating hydrometer. Ito ang itsura. Yan. Na kung saan ito ay panukat sa tubig ng battery. Mag-una tayo dito sa pinakaunang butas, sa positive. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So recharge po yan kapag ganyan. Ayan o, recharge. So pangalawang butas, ang sukat ng tubig ay 1175 or 1.175, which is tumapat pa rin sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. So pangatlong butas tayo, ang sukat ng tubig ay 1175 or 1.175, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. Pang-apat na butas na tayo. So ang sukat ng tubig ay sim na sim pa rin, 1175 or 1.175, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. Pang-limang butas na tayo.
So ang sukat ng tubig ay same na same pa rin, 1175 or 1.175, which is tumapat sa kulay pula pa rin. So recharge pa rin yan, recharge. So next, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1175 pa rin or 1.175, which is tumapat sa kulay pula pa rin. So recharge pa rin yan, recharge. So based dito sa ating specific gravity nung sinukat natin ngayon, wala naman siyang sirang butas. Bagkus ito ay lubat lamang. Kailangan natin i-charge dito sa battery charger. Mamaya, after charging, pagkatapos natin i-charge, malalaman ang final na result kung ito ba ay magiging goods battery or bad battery. So start na natin i-charge ito. Saksak mo natin dito yung kanyang ito. Yan, dito muna. Yan. Saksak na yan. Kuha natin yung kanyang alligator clip. Yan. Uy, yung kanyang takip na yun. So ngayon kakabit muna natin ito sa negative polarity ng isang battery. Ito naman sa kabila, sa positive polarity ng isang battery. Yan. So ngayon atin ang i-open ito dito. Unahin natin itong alternating current AC. Yan, umiilaw na ang power on pero hindi pa tumataas yung ammeter gauge ng battery charger. So ibig sabihin hindi pa yan nagcha-charge. Kailangan natin i-open itong DC, yung direct current. Itaas natin ito. Ayan, pansinin nyo, tumaas agad ang ammeter gauge ng battery charger. Ibig sabihin, nagcha-charge na ang battery natin sinacharge ngayon. Ayan, itsura. Yan. Imo-monitor ko kung ilang oras mapo-full charge. I think nasa 6 to 8 hours ito bago mapo-full charge. So ang ating oras ngayon ay, ayan ang oras, 11:56 na ng magtatanghali. Actually tanghali na po yan kasi 4 minutes before 12 o'clock in the afternoon. Yun. So standby lang muna kayo at may karugtong pa ito, hindi pa tayo nagtatapos dito. 4 hours later, dito na mga kamaster ang update sa battery natin sinacharge kanina mag alas 12. Ngayon, ang ating oras ay ayan, alas 4:08 na ng hapon. So andito pa rin yung ating battery naka-charge. Naka-4 na oras na siyang pagcha-charge. Kung pansinin nyo, nagakulo-kulo yung kanyang tubig. Ayan. Ayan, kumukulo siya. So ngayon, atin na itong tatanggalin sa pagka-charge. Unang-una, i-off natin dito. Yan, wala na rin itong bumaba na. Dito, yan. So, atin na siyang tatanggalin sa mga alligator clip. Yan. Then, battery tester natin. Positive at negative. Ayan. As you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.98 or 97 volts ang reading sa battery nito. Ang voltahe. So ngayon, full charge na siya sa voltahe. Kung magbibis tayo sa voltahe. Pero, sisilipin na rin natin yung kanyang CCA kung mataas pa ba o mababa na. Okay. Battery test, regular flooded, CCA. Then, 70. Set up natin na 70. Ayan. Then, okay. So, testing na. So, as you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin,
good battery ang nakalagay dito. Ang kanyang tinatawag na CCA, cold cranking amps, 505 CCA. Ang healthy ay 100%, charge 98%, internal resistance 5.92. So good battery. So kita nyo naman sa actual ha. Walang daya yan, walang bias, walang cut, walang kimi-kimi o kung ano man. 505 CCA, 505 CCA. So, di ba? Kita nyo na. Goods na goods yan. Walang daya yan. So, tanggalin na natin. Then, yung kanyang specific gravity. Susukatin natin. Ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So, fair. Good po yan, good. Pangalawang butas. Ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So, hindi pa gaanong lutong-luto ang kanyang specific gravity. Kasi nasa kulay pula pa eh. Dapat nasa puti yan para masabi nating full charge ang specific gravity niya. Full charge talaga ang baterya. So, pangatlong butas. Ang sukat ng tubig ay 1200 pa rin or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So, hindi pa siya full charge. Sa kulay pula pa. Pang-apat na butas. Ang sukat ng tubig ay ganun pa rin. 1200 pa rin or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So, hindi pa full charge ang specific gravity. Pang-limang butas. Ang sukat ng tubig ay 1200 pa rin or 1.200, which is tumapat sa kulay pula pa rin. So, hindi pa puno. Pang-anim na butas ng tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1175 or 1.175, which is tumapat sa kulay pula. So, recharge pa rin yan, recharge. Hindi pa full charge. So, ang status sa battery na ito ay good battery pa, hindi pa sira. So, kailang kinuha na natin, binunot natin sa charger kasi kukuhanin na ng may-ari, gagamitin na niya. Gamitin na niya pang ilaw-ilaw. Ganito lang mga kamaster, mga boss, mga sir. Pag may ganito kayong battery, na lumang battery, wag na wag nyo munang papalitan. Ipapacheck nyo muna sa mga battery shop. Malay mo, maging goods battery ito, tulad nito. Sayang din, mahal ang battery ngayon. So, yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And maraming salamat po sa inyong panonood. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!